Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat ng inaabot ng pangangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 16, 2025 at ganda po alas 4:24 nakahapon nito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga nagbigas. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat po na nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood ang pakinggan dito po sa ating ginagawang pangalan. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyaya pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng Diasenyo Yawa Diyos. Ang ating mapaksa sa hapon pong ito, tayo po ay nasa penali o yung huling bahagi, ika-6 na bahagi na po tayo. Ito pa rin po yung sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. FSB, sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. At sabi nga doon sa Biblia Tagalog 1978, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang patuwiran, ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi sa atin sa mga oras na ito, magmula kami ng umaga pagkagising po natin. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat habang dapit hapon sumasapit yung ating hapon at hanggang gabi, hanggang bago tayo matulog. Loobin nawa ni Abay Hawa na tayo ay pagkalooban pa ng buhay sa kinabukasan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid. Brother Emiliano Umali, Sister Ging Makar, Juliet Umali, Cecil Manyoso. Magandang hapon. Brad Carlo Roll, Sister Cristina Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, Lisa Inginigli Corsiga, Jen L. Juarez, Brad Noli Tungkua, Brad Wilfredo Bedes, kasama na rin si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes, Brad Edmundo Umali, Sister Shirley Radarisa, Sister Chris de la Cruz Kim, Melchor Pasis, Clarissa, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Alas 4:27 na po ang ating oras. Joel Suela, Brad Fortunato Juarez.
Alas 4:28 na po. Rahil sa loob ng 6 o 5 araw, ika-6 na tayo ngayon eh. Marami ng marahil ipinakita sa atin si Abay Yawa, lalo tigit yan sa pagdating sa pagkain. At ito pinakikita talaga yung mga pag-iisip po ng tao na kontra sa pag-iisip ni Abay Yawa. Maraming taon na ang tao ay namuhay ng talagang hindi kinikilala si Abay Yawa, kundi ang kinikilala ng mga tao ay kung ano yung salit-saling sabi ng mga tao. Kung ano yung sa pakiramdam nila, palibasa ngayon nasa laman, kung ano yung sa pakiramdam nila, yun ang makabubuti sa kanila, yun ang parang sinusunod nila. Utos, doktrina, mga tradisyon. So talagang nawala ko si Abay Yawa. Miski sa relihiyon na may binabanggit silang mga Diyos, Panginoon, pero wala rin talaga ko si Abay Yawa. Kahit tingnan natin at pag-aralan lahat ng relihiyon doon sa kanilang mga doktrina, talagang naitsapwera si Abay Yawa. Ang nangyari ho ay mga aral ng kanilang mga founder. Ginamit lang nilang front yung kasulatan para dun sa kanilang mga pansarili. Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Rosly Bandoho. So alas 4:30 na, no? Yan. Tuloy na tayo doon sa ating paksa. Dito sa huling paksa natin, ang sinasabi doon sa 14:17 ng Roma, ulitin ko, ito yung paksa natin, sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalak ang dulot ng banal na Espiritu. So, lahat ho ito, lahat ho nung ating napakinggan na mga galing sa tao, sinisira nito o sinira ni Abay Yawa yung kanilang mga aral, at saka yung mga sumisikat ngayon na ultimong yung mga halaman katulad ng pansit-pansitan na nagiging gamot sa gout, high blood, back pain, etc. Yung pansit-pansitan na nakikita lang natin sa kasakarsada. Magtataka ka dati, nakakalat lang yan ngayon. Nagiging parang ginto na, Yan ay dahilan doon sa kakulangan ng pagkaalam kay Abay Yawa. Tinatry ng marami. Kasi napakinggan sa kapitbahay, napakinggan kay kumare, napakinggan kung saan-saan, napakinggan kay pinsan, napakinggan doon sa kapatid na nasa malayong lugar, napakinggan doon sa kumare na nasa abroad. At ngayon, siyempre, at sasabihin nila na magaling, so nagpasalik-sali na. Base dito sa Hebreo, sabi dito sa 13:9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Mabuti na ang ating mga kalooban ay patatagin ng kagandahang loob ng Diyos at hindi ng mga tuntunin tungkol sa mga pagkain. Wala namang pakinabang dito ang mga sumusunod sa mga tuntuning ito. Isa ka ba? Isa ka ba doon sa nakakinig na ilaga yung isang ugat o dahon ng halaman at pagkatapos ay iinamin para doon sa kanyang kagalingan? Isa ka ba doon sa mga nakakinig, nakapanood ng isang manggagamot at sasabihin sa iyo
Yung guyabano wine, nakagagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, cancer. Dito sinasabi ni Pablo, sabi niya, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Ano yung mga kakaiba? Ihi. Ginawang gamot ni Soriano. Pero may yung ihi na ilalabas natin dahil lahat ng mga impurities dun sa loob, ilalabas mo sa pamamagitan ng ihi. Tapos gagawin mong gamot. Di ba sabihin na natin kamangmangan? O ito ang sabi ni Pablo, baka meron pa sa atin. Kasi hindi nawawala yan eh. Hindi man natin sabihin o ilihim man natin na minsan sa kawalan o kahirapan, hindi makarating sa mga manggagamot o doktor, nagsiself-medication na doon sa kanyang karamdaman na nakinig doon sa kapitbahay. Magaling yan sa bukol. Magaling yan sa ganito, magaling yan sa ganito. Ba? Magaling yan doon sa pag-i-LBM, pagtatai. Anong nangyari? Si Abay Hawa talagang nawala. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman, nawala. So napunta na ngayon sa tao, sa laman, sa dyablo. Kaya yung sinasabi nga na pagtitiwala doon sa tao, nabuhos. Wala kaya bayawa. Biro mo kung ilang bilyon ang populasyon ng buong mundo, naandun sa tao. Nasa tao yung pagtitiwala nila. Para bang pag nakakita ng manggagamot, doktor, ang pakiramdam nila, gagaling sila eh. Parang ganun mo ba? Parang yung naramdaman ng babae doon sa nung unang siglo, mahipo ko lang. Parang ganun ang nangyayari ngayon. Alam mo, na parang tagasalba. Tagasalba yung mga manggagamot, yung tao. Kasi pinakinggan mo yung turo nila eh. Sabi naman ni Pablo, huwag nga kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Katulad lamang yung dugo ng cobra, gamot sa kanser. Yan o yung turong sari-sari na walang kinalalaman talaga. Ano sabi yun dito ni Pablo? Mabuti na ang ating kalooban ay patatagin ng kagandahang loob ng Diyos. Dapat kaya bayawa eh. At hindi na mga tuntunin tungkol sa mga pagkain. Wala namang pakinabang dito ang mga sumusunod sa mga tuntunin ito. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, kahit na sabihin mong wala namang pakinabang yan, sige pa rin ng tao. Samantalang si Abay Hawa na nagbibigay ng buhay, ng hininga, na dapat bigyan ng kapurihan, pasalamat, nawala. Di ba? Ang nila tagal man sa mitin, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari. At di kilala, sapagkat mabuti na ang puso'y patibayin sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan na nag-abala sa kanila. Kasi hindi. Huwag niyong hayaan na madala kayo ng lahat ng uri ng kakaibang mga katuruan. Kinayod na buto ng abukado. Lalagyan mo ng alkohol. Lalagyan mo ng yung maanghang na tapos ipangahaplas mo. Galing sa probinsya yan. Katuruan ng mga taga-probinsya. Pampalis ang wika ng gout. Parang sa tingin ng tao, pag nakaramdam ng kaunting ginawa, okay na. Pero lumayo ka eh. Inilayo mo yung sarili mo kay Abay Hawa. Kung meron man na magpapagaling doon sa lahat ng karamdaman natin, walang iba si Abay Hawa. Hindi kung ano-ano.
ultimong pagkain ginawa ng gamot. Di ba? ASMB, huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Wala to sabi niya, na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Halukayin natin yung sulat ni Pablo doon sa 14. Meron ba kahit isa na sinabi niya tungkol dito sa mga napapakinggan na natin ngayon? Wala kahit isa Wala. So, tama nga ang sinasabi niya. Tama nga ang pagkakahula ni Isaiah sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapot ang kanilang puso malayo sa akin. Bakit? Meron mo, aral ng tao. Naalala niyo ba yung kay Pedro? Doon lang talagang lumalabas na yung sinasabing Satanas, Diablo, talagang tao laman. Tingnan niyo. Sabi doon sa 16:23 ng Mateo, hinarap niya si Pedro at sinabihan ito, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Si Pedro kausap dito. Sagabal ka sa akin. Bakit? Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na may kinalalaman sa Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Talagang yung Satanas, talagang yung tao, yan yung laman. Ayaw ng laman yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Dito lang sa ating tinalakay itong nakaraang linggo, marami yung napiso dyan. Marami. Yung iba nga halos ayaw na makinig, ayaw na manood. Bakit? Ayaw ng laman Ayaw ng laman na makinig yung katotohanan. At yung iba nga nagiging bingi. Bingi na. Yung iba bulan na. Ayaw. Ayaw ng laman yung mga bagay na ukol sa Espiritu. Nakita niyo, kukunti lang yung views nanonood sa The Assembly o kapulungan ni Abayaba. Talagang mga tinawag na nga lang. Yung iba, pasulpot-sulpot na lang. Pero yung sasabihin nga natin talagang kung may pagtawag ka, talagang mananatili ka Oo. Yung nakikinig natin araw-araw, nagsisilbing biyaya. Pero sa iba, malaking dagok yun. Sa isang nasa laman, hindi nila kayang tanggapin. Kaya ulitin ko, sana ito makita ng marami. Nung sinasaway kasi siya ni Pedro na wag sanang mangyari sa kanya yun. Yung magiging kamatayan niya, wag sana. Pero anong tungkol sa kanya? Hindi na tagal na hindi sa minute. Datawat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Troll niya Satanas, laman. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kasi nasa laman kundi ang mga bagay ng tao, ay di laman. Yung nakaraang linggo na ating paksa, dami natiso doon. Itong ating paksa na ito, ang dami rin natiso. Yung iba, naging kalakasan, sa iba, katipisuran. Sa iba, nagmistulang kalayaan. Pero mo, napalaya ka dun sa dating iniisip mo na mali. Hindi ba? Pero mo maging katitisuran sa iyo yung salita, yung espiritu. Ano sabi niya? Sa 63 ng 1? Sa laman, walang anumang pakinabang. Pero sumisiksik ang tao sa laman. Yung binasa ko doon sa Hebreo 13,
Walang pakinabang eh. Doon sa mga pagkain na pinagkakaabalahan ng marami, wag ganito, wag mong kainin ng ganyan. Wala naman palang pakinabang. Hindi ba? Sa laman, wala ka namang pakinabang. Ang aking mga sinasalita sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sa laman, kamatayan. Sa espiritu, yung kanyang salita, yan yung buhay. Pero siksik ang laman sa laman. Ayaw bitawan yung nasa laman. Basta ako'y nakikinig lang. Basta yung kung ano yung nakagisnan ko, kung ano yung nakamulatan ko, yun na lang ako. Ay, kamatayan. Pagka tayo ay nagsalaman, kamatayan. Hindi ba? Efeso 4:14. Sa gayon ay hindi tayo mananatiling mga bata na tinatangay ng mga alon at dinadala kung ano-anong hangin ng aral sa pamamagitan ng daya at katusuhan ng mga tao sa kanilang mapanlinlang na paraan. Pero mo yung pansit-pansitan, alam niyo ba yung pansit-pansitan? Yung itsura siya na, kaya nga tinawag na pansit-pansitan yun, itsura ng pansit. Abibiro mong maging gamot sa gout, high blood, back pain, at saka mga allergies. Ikakahon lang nila yun, ikakahon lang. Presto, pera na. Yung mga bagay na nilalang niya, na ginagawa ngayon ng tao na silbing, parang sabi nga parang pandugtong buhay. Lahat. Napakagaling na inventor ang tao talaga, no? Di ba? Karunungan ng tao yun eh. Napakagaling na inventor. Akala ko nga nung una, mga inventor, mga nagsipag-aral lang, mga scientist. Hindi ko pala. Kahit yung kapitbahay mo, inventor din eh. Oh. Yung mga dahon ng langka. Matatawa ka na lang yun. Avocado, merong dahon ng guyaban, ginagawa nilang panggamot. Alternatibo kay abayawa. Pero yung mga dahon-dahon kaysa kay abayawa. Mas bilib sila, mas may pananampalataya sila doon sa ganong bagay. Ultimo sa pagkain. Di ba? Efeso 5:6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga walang kabulong salita, sapagkat dahil sa mga bagay na dumarating ang galit ng Diyos sa mga suwail na anak. Yan ang mangyayari kung patuloy tayong makikinig doon sa mga aral, utos ng tao, darating yung galit ni Abayawa. Kanino? Doon sa mga suwail, doon sa mga anak ng pagsuway, sabi niya. Hindi, huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Mas gusto ng tao yung mga bagay na ukol sa laman kaysa mga bagay na ukol sa espiritu. Abala ang tao, tingnan ninyo, doon lamang sa mas abala ang tao, mas maraming oras siya doon sa buhay na ito. Halimbawa, ang trabaho mo sa loob ng isang araw, 3. 3 trabaho na iba-iba. Mas may oras ka. Di ba? Mas may oras ang tao doon sa hanap buhay. Mas maraming oras siya sa kanyang pamilya. Mas maraming oras siya doon sa kanyang asawa, doon sa kanyang anak, kaysa kay Abayaw. Hindi ba totoo? Kaya ang tao, ang pag-iisip niya doon sa mga bagay na ukol sa tao, ukol sa laman, ukol sa dyablo, ukol kay Satanas. Wala yung bagay na ukol sa espiritu. Pansinin ninyo, pag-aralan ninyo. Bawat isa sa atin, sa loob ng 24 oras, alisin mo yung 8 oras na,
Sa tulog, pamamahinga mo yun. O di may 16, doon sa 16 na oras na yon, nasaan si Abay Hawa? Di ba? Nasaan? Nasaan si Abay Hawa doon sa 16 na oras? Ilang oras ang ginugugol mo sa iyong pamilya? Ilang oras yung ginugugol mo sa iyong hanap buhay? Ilang oras yung ginugugol mo sa iyong negosyo? Di ba? Nasa si Abay Hawa doon. God meron naman 30 or 40 minutes. Pag ako'y nakinig, nanood, maliit yan na kakapirangot. O kaya nga ang kaisipan mo, napunta na sa laman. Kasi siyempre doon sa pagtulog mo, namamahinga na yung isip mo, ay walang oras na kagad ang kinain mo. So yun natin ang 16, pagka yung inatado at atado mo, o nasaan ngayon siya bayaba? Minuto lang. So talagang marami hindi talaga nakakasunod sa kalooban niya. Saklap din ho ba? Kaya sabi nga sa magitan man lamang nitong ating ginagawang pangaral sa loob ng araw-araw, kahit na 30 o 40 minutos, minsan umabot pa ng 50 minutos, yung manamnam man lang natin yung salita niya na makapagbibigay sa atin. Kasi mahirap po kung ikaw ay nasa laman, mahirap labanan yung sarili mo dahil kung nasa laman ka, mahirap talagang labanan yan. Ang tanging makakalaban doon sa laman yung espiritu. Mahina yung laman, may ibig yung espiritu. Di ba? Kaya nga pagka sinuri mo na yung oras mo sa buong magapong ito, lalabas kapiraso lang si Abay Hawa. Samantalang ang sinasabi niya, iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Diba? Kasi minsan sa paghahanap buhay mo, trabaho pa rin na nasa isip mo. Nandun ka na sa hanap buhay, trabaho pa rin ang iniisip mo. Nasa pamilya ka na, trabaho pa rin ang iniisip mo. Kaya nga, kakapirasong-kapiraso lang. Colosas 2:4. Sinasabi dito upang hindi kayo mailigaw din naman sa pamagitan ng mga mapang-akit na panalita. 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag minuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Lahat puro alituntunin, tradisyon, aral ng tao ang sinunod. Sabi nga ako sa inyo, nawala talaga si Abay Hawa. Mas binibigyan ng importansya ng tao yung mga bagay na uukol dito sa mundong ito. Hindi talaga yung bagay na Abay Hawa. Kaya nakikinikinita na natin ng panahon na nakikipag-usap yan doon sa isang Samaritana. No? Ang alam ko pa rin dito yung Misayas. Sinabi na niya, siya na yun. So ganun din sa panahon natin ngayon. Mas lamang yung mga bagay na ukol dito sa buhay nito. Kaya yung naging paksa natin, alam nyo kung ito ay masusunod lang, ang sarap ng pamumuhay ng naayon sa Kanya. Bakit? Tinanong niya. Sabi niya, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghari ng Diyos, ano mangyayari? Kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Meron mong mangyayari yan sa iyo. Magkakaroon ka ng matuwid, mapayapang pamumuhay, kagalakang dulot ng banal na Espiritu. O saan ka pa? Kesa doon sa kung ano-ano pumapasok sa isip mo, hindi pwede ito, bawal ito. Di ba? Ang dami ipinagbawal. Kung ano-ano mga na-invento. Pinagsama-sama lahat ng mga papaya, avocado, at magaling daw sa ganito. Yan yung mga invento ng tao, no?
kung ano yung na pwedeng kainin natin ang hindi ka nagtatanong, kainin. Kainin mo kasi wala namang saysay, wala namang kabuluhan. Hindi yan ho yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa pag-aari ng Diyos. At doon sa 13:9, sabi niya, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Mabuti na ang ating kalooban patatagin ng kagandahang loob ng Diyos at hindi na mga tuntunin tungkol sa mga pagkain. Wala namang pakinabang dito mga sumusunod sa mga tuntunin ito. Ang mamahal pa. Kaya nga, inaagaw nung mga aral ng tao yung dapat sana na gawin natin. Ang bilin niya, ibigin natin yung ating kapwa, hindi na natin magawa. Bakit? Inagaw na eh. Nakuha na. Magkano yung guyaba no wine? 1.6. Magkano yung mga pulbos-pulbos na nagkakahalaga minsan? 20 mil. Pero maglalaki ng halaga. Kaya yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, hindi mo na magawa dahil inagaw na nung laman. Ang lalaki pa ng halaga. Hindi ba? Na nakagagaling ko no. Pero sinasabi ni Pablo, walang kabuluhan yan. Iisa lang ang nagpapagaling at nagbibigay ng karamdaman. Siya na Yawa. Di ba? O tatandaan natin, yung sinabi ni Yahweh kay Pedro, hindi mo iniisip ang mga bagay na may kinalalaman sa Diyos. Akala ko nga, nung unang siglo lang yan nangyari. Sabi niya kay Pedro, tisod ka. Bakit? Hindi mo pinag-iisip yung mga bagay na ukol sa Diyos. Eh di ganun din pala, ang dami Pedro. Sa panahon natin ngayon, napakaraming Pedro. Buhay na buhay si Pedro. Ano iniisip? Yung mga bagay ng tao. Kaya nga hindi na magawa. Kaya yung sinasabing pag-ibig sa kapwa, hindi mo na magagawa yan. Nakatuon na yung pansin mo dito sa buhay na ito, wala na. Hindi mo na masusunod yan. Yung pag-ibig ng buong puso, ng buong lakas, kay Bayawan, hindi mo na kaya hindi mo na masusunod yan. Yung pag-ibig sa iyong kapwa, hindi mo na rin masusunod yan. Yung pag-ibig mo sa iyong sarili, hindi mo na rin masusunod yan. Bakit? Ano ba God yung pag-ibig sa iyong sarili? Abay, mawala ka doon sa kamatayan. Kasi pagka hindi mo na nagawa yung una, yung ikalwa, di yung ikatlo, hindi mo na rin naalagawa. Hindi nga Brad, nagawa ko nga, puro sarili na nga lang. O puro sarili na iniisip mo, di kamatayan din ang pupuntahan mo. Di hindi mo rin nagawa yung pag-ibig sa iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Akala ng marami, yung salitang pag-ibig sa iyong sarili, regaluhan ko yung sarili ko ng ganito, kasi nagpapakahirap akong maghanap buhay, siyempre akala nila yun ang pag-ibig sa sarili. Hindi, makasarili ho yun. Hindi ganun ang pag-ibig sa sarili. Ang pag-ibig sa sarili, makawala ka dun sa kamatayan. Kasi pag nakawala ka dun sa kamatayan, hindi naibig mo yung sarili mo. Yun yun. Binuhay ka. Hindi ka papunta sa kamatayan. Kasi wala kang pag-ibig sa iyong sarili pagka ikaw ay papunta sa kamatayan. Di ba? Kamatayan espiritual. O tandaan mo, ulitin ko. Hindi mo na magagawa na ibigin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ikalawa, ibigin mo yung kapwa at pag-ibig sa iyong sarili, hindi mo na magagawa yan. Bakit? Inubos na ng laman. Yung para sa kanya, kinuha na ng laman. So, anong nangyari? Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Paano magagawa pa yung bagay na pang-spiritual? Wala na. Hindi mo na magagawa.
Hindi ba nakakalungkot po yun? Kaya meron salita nga si Pablo na parang masasayang lang yung kanyang naging pagod. Totoo yun. Kasi nakita na rin naman ni Pablo yung ganong sitwasyon nun. Baka mamaya yung aking pagpapagal mawala ng kabuluhan. Eh, totoo yun. Hindi ba? Oh. Mas lamang yung gawa, ang sabi ni Yahweh, sabi niya, Satanas, sagabal ka sa akin. Tingnan ninyo, pagka yung laman ang nangyari, sabi niya, sagabal ka sa akin. Bakit? Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na may kinalalaman sa Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Kaya sabi ko nga, ang daming Pedro. Akala natin si Pedro nung unang siglo lang. Hindi pala. Ang dami yung ngayon. Ang iniisip, yung mga bagay na ukol sa laman, ukol sa tao, hindi yung mga bagay na ukol kay Abayawa. Eh kahit na ang tagal nating nag-aaral, ano? Oo. Pero nyo to, 2025 na tayo ngayon. Sabihin natin, 2010, eh di may 15 taon. Pakatagal na, no? Kung tutuusin. Pero, mananatili ko ba tayong bata? Sana hindi. Nakakalungkot po yun. So, yun lamang po. At talagang, siyempre, nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa na mahirap ipangaral ang ganitong mga paksa. Sabi nga nila, itsuray ng karne. Baka mamaya, ang kaya lang kainin mo ay gulay, hindi ka makakain ng karne dahil matigas. O kaya gatas na, tapos makakarinig ka ng ganito. Baka hindi mo kayang lunukin. Hindi ba? At pwede naman talaga na mangyari yan. Na kahit na anong tanda mo sa edad, pero nananatiling ang gusto mo gatas. Parang awkward na. Kasi ang gatas pang sanggol lang yan eh. Di ba? Ang gatas pang sanggol yun eh. Pero pagka isang halimbawa ay 20, 30 gulang na at nagagatas pa rin. Kaya hindi niyo ba napapansin? Doon sa mga kababaihan, di ba may panahon na nawawala ho yung gatas? Nagka-baby kayo, pinadede ninyo. Di ba? Minsan yung iba, inaawat. Di ba? Huwag niyong awatin. May panahon na nawawala talaga yung gatas eh. Di ba? Kasi yung pinadede niyo, nagmamature din eh. At darating yung panahon na hindi na niya kailangan yung gatas ng ina. Di ba? Pero yung iba, ang ginawa, inawat. Kasi ayaw maano yung hubog ng kanyang dede. Hindi ba? Yun yung tao eh. So, sana panalangin na lang natin kay Bayawa na yung nakaraang linggo at saka itong ating naging pag-aaral ngayon, malaki ang matututunan natin kung nabuksan man tayo ng pangunawa ni Abayawa. Pero kung hindi, mananatili lang tayo doon sa kawalan. So, yun po. Maraming salamat. At tayo po ay nakarating sa araw ng Sabado na patuloy na nagbibigay si Abayawa ng karunungan, kaalaman sa bawat sa atin. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan. Sino ba ang aking hindi... Rosalie Bandojo, Sister Shirley Bandojo Abrera, Brad Rodelio Nava, Janmer Corsiga, Lolita Corsiga, Sister Maria Victoria Morales,
Tingnan niyo, baka meron akong hindi matawag ha. Brad Noli, Tungkuwa. Brad Nel, Umali. Melchor Tasis, tama po bro. Eman, pag natamaan po ang mga maling gawa po, galit po sila. Brad Ezekiel, Umali. Ganda na. Carlo Roll. Gawal Jeloy Pritz. Rosalie Bandoho. Pedro at Marta. Si Marta, ano naman, naliligalig ukol sa buhay na ito. Samantalang si Maria, andun at nakikinig. Maraming Pedro, maraming Marta. Hanggang sa ngayon, ha? Ayan. Ayan. Shirley Bandoho Abrera. Ano yan? Nolito po, maraming salamat na Bayawa sa bagong kaalaman. Napakalino na aral mensahe sa kapulungan kay Miss Ebrema. Salamat po kay Bayawa. John Mercorsiga, maraming salamat po, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, lalo na kay Bayawa. Salamat kay Bayawa. Lahat ng papuri at pasalamat, tangi lamang kay Bayawa. Sige po, at kung lulobin, Tuesday na tayo, Monday na ho tayo. Marahil yung iba nagtataka bakit tayo ay wala akong ginagawang reels ano. Nagkaroon kasi ako ng kung kay Facebook. Meron ho akong inayos ko muna ho. So hanggat hindi ho naayos yan, hindi mo na ako gagawa ng ng reels at baka lalong lumala. So yung mga kapatid natin, kung meron ho kayong pagkakataon, yung mga gumagawa ng mga reels, sige lang ho. Pansamantala, hindi mo na ako, kaya siguro mapupunan nyo, ilang araw na yata ho, kahapon hanggang ngayon, hindi ako nakagagawa. Hindi mo na ako. Siguro, baka ho gumawa ako mga long videos, pero pagdating sa reels, medyo muna ako. Antabay muna ako. At baka mawala tayo sa ere. Wala tayong magagawa. Susunod lamang tayo doon sa Konimeta. Ganyan din ang nangyari sa akin sa YouTube dati. Pero naayos naman. Kaya tayo nagpapatuloy. Anin ko ba naman yung reels na yan? Hindi naman sa atin yan. Ang mahalaga yung makapangaral tayo. Kung yung reels na yan ang makahadlang doon sa ating gagawin pangaral, iwanan ko siya. Hindi ba? Lalo na ho doon sa mga ginagamit kong mga music. May mga pala ho yun. So, kaya mapupunan nyo, may mga pagkakataon, nagdadalwa akong video, magkaiba yung music. Kasi yung isa na plug down. Merong monetary. Wala naman ho tayong kinukuha yung monetary pa sa Facebook, pero nag-ano sila, nagki-claim. Ang ginagawa ko, dinidelete ko na lang. Kaya may mapupuna kayo dyan, isang ginawang reels, magkaiba yung music. So ang dami kong plug down pagdating doon sa music. Pumipili na nga ako nung pre, meron pa rin. Sabi ko, saka na ako gagawa. O kaya mapupunan nyo, hindi ko ako gumagawa muna talaga nung reels. Sabi ko, katuwiran ko, kung yung reels ang magiging dahilan para hindi tayo makapag-live, hindi na, iwanan ko na muna yan. Ang mas mahalaga ko kasi sa atin ay yung makapangaral. Yun, copyright, sabi ni Brad Rodelio. Teka ha, meron mga komento dito. Ubusin ko na itong mga komento ha. At tayo naman walang bukas. Brad Rodelio na ba? Tama po, Brian. Ayan, kaya ang nagbibigay buhay at nagbibigay ng kagalingan sa kanyang nilikha, hindi nakikita ng mga tao, walang Diyos. Rosalie Bandoho, salamat sa inyo mga kapatid at ganoon din sa Brad Eman, love you all.
Balik uli kayo, Brad, sa YT. Di ba, pansamantala, dito muna ho tayo. Hindi lang talaga ako muna gagawa ng reels. Emiliano Mali, akala ko ang pag-ibig sa sarili ay pakainin ng masasarap, ibigay ang gusto at gawing hayahay ang buhay araw-araw. Mali pala. Dapat pala ay manatili tayong buhay sa harap ni Abay Yawa at manatiling hindi nagkakasala sa harapan niya. Yun ang pag-ibig sa sarili. Hindi yung bigyan mo siya ng masasarap na pagkain, magagandang damit, lulain mo yung sarili mo doon sa mga magagandang tanawin. Hindi ho yun. Kasakiman ho yun. Bakit? Bakit kasakiman yung Brad? Kasi nga, yung utos niya na ibigin mo yung iyong kapwa, hindi mo nagawa, pero yung sarili mo, binusog mo yung mata mo, binusog mo yung katawan mo, ano yun? Di ba? O di, sinaking mo yung mga bagay na ibinigay sa iyo ni Abay Yawa para ipamahagi mo, sinaking mo, o di kasakiman. Yun yun. Hindi ang pag-ibig sa sarili yun. O di daya mo yung sa sarili mo, di ba? Ang pag-ibig sa sarili, yung manatili kang buhay spiritually. Busugin mo patay ka sa spiritual, di wala na sa isa. Hindi ba? Copyright. Ayan, meron ako niyan. Kaya, doon sa music, copyright. Magaganda nga yung nakuha kong mga music. Ang problema, copyrighted naman. So, ang ginawa ko, ang dami pinagdidelete ko yung mga video noon, kasama yung music. So, wala na. Wala na akong issue doon sa music. Ang problema ko lang yung isa na na-flag ni... Pero hindi ho ako para mawala. Kumbaga, ayusin ko na lang muna. Hindi ba? Saka na, pagkaloob binabayaw. Ang pinakamahalaga sa akin, makapangaral. Hindi ho dahil dun sa reels. Ano na lang yan, yung release na yan. Kumbaga, kung merong maganda, kapag share tayo, kung yung pagsishare naman natin, magiging dahilan para tayo mawala sa Facebook. Hindi. Hanggat maaari, buhay tayo sa Facebook at buhay din tayo sa YouTube. Sige po, at loobin po ni Abay Yawa. Ayan. Sister Maria Victoria, tama po bro, salamat kay Abay Yawa at sa iyo din bro Emmanuel. Carlo Rol, po rin, pasalamatan ka po muli, Abay Yawa. Okay? Sister Lolita Corsiga. Muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aarit, ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Yawa. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong inilagi sa mundo ito. Muli maraming pong salamat sa lahat po ng mga ating viewers at ganoon din sa lahat po ng ating mga kapatid na ating po nakasama. Brad Jesse, dapat bro, ang kinukuha mo lang is no copyright music. Meron, yung free. Ang problema, meron din. Nakadalawang beses akong kumuha niyang no copyright. Aba, pagdating doon sa may copyright pa rin. Sabi ko, saan kaya kukuha ko ng... Kaya nakikita niyo minsan, iisa yung ginagamit kong music Ang dami kong ginawang reels, pero iisa music. Kasi yun lang walang copyright. Sige, Brad Jesse, hanap din tayo. Hanap din ako. Brad Rodelio Nava, Bro Eman, sa akin po, meron siya scan ng copyright. Ang cellphone ko, lumalabas siya sa cellphone ko kapag nag-post ako sa FB. Meron din ako niyan yung ikukuha mo doon sa CapCut na copyright. Ang problema naman ni CapCut, hindi niya kaagad-agad ma-detect. Lilipas muna ang araw at saka ngayon lalabas. Copyrighted din. So, ang gagawin ko ngayon, pag may issue na, palilipasin ko lang yung ilang araw, i-delete ko na. So, no issue na. Ganun na lang. Ay, nakakapagod din. Gagawa ka ng reels, pagkatapos sa bandang dulo, copyrighted. Aba, gumugugol ka rin ng mga oras. Hindi ba, mga kapatid? Pagka tayo gumagawa ng reels, gumugugol ka rin ng panahon dyan,
Hindi basta lang yan. May Google din oras yan. Di ba? O, muli po, maraming salamat. At kalooban ni Bayhawa ang mangyari sa atin sa Lunes na lang po kung loloobin. Sunday, tayo muna ho ay mamahinga. Hindi mo mamahingang walang tayo na may tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa. Lalo na kay Bayhawa. Sige ho, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.